Now, umaiba naman tayo ng topic for today. I was asked in a chat last night, may nagtanong sa akin. Somebody asked, are you an influencer? Yung tanong niya, and then, ang tanong niya is, influencer ka ba? Tapos nagpasalamat naman siya, sabi niya, thank you nga pala dun sa mga video mo ng tungkol sa cornering. May napulot daw siya. Wow! Yun ang pinakamaganda dun. Sabi pa niya na hindi daw niya narinig sa iba yung mga nasabi ko dun sa videos ko about cornering. Kaya nag-stuck sa akin yung message na yun kasi napakaganda nun, napaka-inspiring nun. Na merong magsabi na yung ginawa ko naging useful sa kanila. So I'm really happy about that. Do I consider myself as an influencer? But then again, thank you so much sa sinabi niya na naging kapaki-pakinabang yung tinuro ko tungkol sa cornering para sa kanya. So that really means a lot. Ayan na nga ba ang traffic. But anyway, am I an influencer? I don't think so. To become an influencer, well, as the name, you have to be influential. Sa tingin ko wala akong naiimpluwensyahan. Wala akong naiimpluwensyahan. Kung meron man siguro, di yun yung mga kaibigan ko na nanonood sa videos ko at yun yung mga kamag-anak ko. Pero wala naman nagmumotor sa mga kamag-anak ko, ako lang eh. So if I want to become an influencer, I want it na sana ang ma-impluwensya ko is yung proper riding skills and road safety. Kasi yun yung natutunan ko eh. Yun yung nakuha ko sa mga influencers na pinapanood ko at sinusundan ko sa social media. Yun nga lang, nakakalungkot, pero lahat yun mga taga-ibang bansa. Wala akong makitang motorcycle influencer, social media influencer dito sa Pilipinas na nagtuturo ng safety and proper riding skills. But anyway, that's another topic for another day. So, yung mga natutunan ko from influencers na sinusundan ko, I'm really glad and I'm really proud. Dahil, nakaka 13,000 kilometers na ako. And I'm also proud na kahit ito lang yung motor ko, marami naman akong na-experience dito. Marami akong natutunan. $13,000 kilometers since 2020, January 2020. I can say na kahit pa paano naman yung skill level ko at saka yung knowledge, skills and attitude ko as a rider umangat naman nasa ano na ako ngayon, nasa 1% na ako ngayon ng tina-target ko na sana maging proficient as a rider. Huwag tayong sumaksak dyan, baka mamaya biglang may humarurot na tren. Yun, pinagbigyan yung mga kakanan. Okay, pwede na daw.
I don't consider myself an influencer kasi as an influencer, you have to have the numbers. It's a numbers game. Gaano kadaming nai-influensyahan mo? Kasi halimbawa, meron akong na-influensyahan na isang rider, which is very good. That's very good kasi meron akong na-influensyahan na isang rider. Pero if you look at the bigger picture, merong 1,000,000 kamote, tapos dalawa lang kaming hindi. Yeah, it's a good thing na na-influensyahan ko siya, but on a larger scale, walang kwenta yung nagawa ko. So it has to be a numbers game. Like let's say, sabihin natin meron akong 1,000,000 subscribers, di ba? Napakagandang pagkakataon nun para mag-impluwensya ng 1,000,000 tao. So if you have 1,000,000 subscribers at yung 1,000,000 subscribers na yun ay talagang they take to heart, sineseryoso nila, sinasapuso nila yung mga tinuturo mo, so ibig sabihin maganda yung impluwensya mo sa kanila. Yun ang sa tingin ko nagka-qualify as a real influencer. So you have the numbers, meron kang following, marami kang nai-impluwensyahan, and at the same time yung nai-impluwensya mo sa kanila yung magagandang bagay. Now, hindi naman sa binubuhat ko ang bangko ko or nagmamayabang ako, but yung sa tingin ko naman yung mga videos na nilalabas ko ay magaganda naman yung intensyon. Kasi nga, I'm sharing the things that I've learned about safety and proper riding skills. At hindi rin ako nagmamalinis. Kamoteng-kamote din ako, Diyos ko. Hindi nyo pa nakikita kung ano yung kakamutehan ko talaga. Lalong-lalo na sa sasakyan. Lalong-lalo na sa bisikleta. Sa motor lang talaga akong matino, masasabi ko, dahil I made a promise to my wife. Nung pinayagan niya ako magmotor, sabi ko sa kanya na I will be a good rider. Yan yung kapalit ng pagpayag niya sa akin na magmotor ako. So, I'm not boasting, pero alam ko na yung itinuturo ko sa mga videos ko ay may magaganda yung intensyon. Iyak! Magaganda yung lubak. Ayun nga lang, and syempre, it's useless kung ang nai-influensyahan ko lang ay yung kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko na sumemplang sa kanyang CLC 450 dahil nakipag-gitgitan sa taxi. So again, thank you so much for the question doon sa nagtanong. Maraming salamat doon talaga sa sinabi mo na meron kang napulot doon sa mga videos na nilabas ko about cornering. Thank you so much. I really appreciate that. And thank you for the question. Am I an influencer? No, I'm not. I just want to ride. But I am man cannot ride. Yeah! Mga paipig. Tara, let's go na. Pasok. Work. I'll see you on another video. Ito na yung another video. Pandakan to West Avenue.